Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin, pasalamatan si Allah sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Naway ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagpupugay, ang kanyang kapayapaan ay mapasamahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang kasamahan, at kung sino man ang sumunod sa kanya hanggang sa huling araw. Mga mahal naming mga tagapakinig, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, muli tayo ay naririto sa ating programa sa pagbibigay ng munting mensahe ng aral sa ating relihiyong Islam sa ating page na Last Message. Tunay na parang kahapon lamang na tayo ay nananabik na salubungin ang isang mahalagang buwan, ang mabiyayang buwan, ang buwan ng Ramadan. Tayo ay nananabik na muling maabutan ito. Masaya tayo. Ngunit napakabilis nga ng mga araw at ng mga panahon. Tunay na lumisan na ang karamihan sa mga araw na ito. Alhamdulillah, mayroon sa mga tao na naging mabuti ang pakikitungo sa buwan ng Ramadan na kanilang iginugol ang kanilang mga oras, ang kanilang mga araw sa pamamagitan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sa pagtataguyod ng iba't ibang uri ng pagdarasal sa gabi ng Ramadan. Sila ay nagbigay ng mga kawang gawa at naging mabuti ang kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa-tao. At kanilang iniwan ang mga kasalanan, ang paggawa ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na mapasa kanila ang mga kabutihan at mga gantimpala na ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, mayroon naman sa mga tao na naging hindi maganda ang naging pakikitungo nila sa buwan ng Ramadan. Ang iba sa kanila ay hindi itinaguyod ang pag-aayuno sa araw ng Ramadan. Ang iba sa kanila ay hindi itinaguyod ang pagdarasal sa gabi ng Ramadan. Hindi sila nagbigay ng mga kawang gawa at hindi naging mabuti ang pakikitungo nila sa kanilang kapwa-tao at sila ay patuloy sa paggawa ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit magpagayon pa man, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos na mapagpatawad at laging bukas ang kanyang pintuan kung sa sino mang humihingi ng kapatawaran at nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na meron pang mga araw na natitira sa buwang ito, na kung saan ito ang mga araw, na kung saan ang pinakamahalagang araw na itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't halina't ating itong samantalahin sa paggawa ng iba't ibang uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga yaong hindi naging mabuti ang kanilang pakikitungo sa buwan ng Ramadan, ito ang pagkakataon upang sila ay humingi ng kapatawaran at magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't sa oras na ito mga kapatid ay ating pong tatalakayin kung ano nga ba ang mga kahigitan, ang mga kahalagahan, ang mga kainaman na napapaloob sa huling 10 gabi ng Ramadan at ang Laylatul Qadr. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang siya lamang mayroong karapatan na pumili ayon sa kanyang nais sa mga panahon, sa mga araw at sa mga gabi na gusto niya o gawin niyang pinakamainam na mga araw at mga gabi. At tunay na ang pinakahuling 10 gabi ng buwan ng Ramadan, ito ang mga gabi na kung saan ay ginawang pinakamainam na gabi, ng mga gabi
na itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa sangkatauhan. Dahil sa mga gabing ito, mga kapatid, ay punong-puno. Nandito ang habag, nandito ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, at marami sa kanyang mga alipin na kanyang papalayain mula sa naglalagablab na impyernong apoy ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't itong gabi na ito ang siyang pinakamainam na mga gabi na itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't narapat lamang na ating itong samantalahin sa paggawa ng iba't ibang uri ng pagsamba alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag nating hayaan na lumisan ang mga gabing ito na tayo ay walang nagawa na mga pagsamba, at huwag tayong mapabilang sa mga taong nalugi sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. At kabilang din sa kainaman ng mga gabing ito ay ating alamin na ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang siyang ating modelo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tunay, sabi niya, na sa inyo ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakamainam na modelo para sa inyo. At ating alamin ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag sumapit na ang huling 10 gabi ng Ramadan, siya ay nagsusumikap sa mga gabing ito. Ayon sa hadith na nagmula kay Aisha radhiyallahu anha sa kanyang mahal na asawa na si Aisha radhiyallahu anha, kanyang sinabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahu Muslim. Tunay, sabi niya, na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kapag sumapit na, kapag dumating na ang huling 10 gabi ng Ramadan, siya ay higit ang kanyang pagsusumikap na hindi natin makikita ang kanyang pagsusumikap sa ibang mga araw maliban na lamang sa mga huling 10 araw o gabi ng Ramadan. Ito ay inulat ni Muslim. At sa ibang hadith pa, mula din kay Aisha radhiyallahu anha, kanyang sinabi, sinatunay na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala al-ashr ahya al-layl wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Ayon sa malapit nitong kahulugan, Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, tunay, sabi niya, na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag sumapit na, sabi niya, ang huling 10 gabi ng Ramadan, sabi niya, ay kanyang binubuhay ang kanyang gabi. Sa anong paraan, mga kapatid? Sa anong paraan kung paano binubuhay ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang gabi? Sa pamamagitan ng paggawa, ng pagtataguyod ng iba't ibang uri ng pagsamba alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdarasal ng tahajjud, pagdarasal ng tahajjud, pagbabasa ng Quran, pagdidikir, pagpaparami ng dua, at paggawa o pagbibigay ng kawang gawa, at iba pang mga gawain na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ay hindi niya lamang hinahayaan ang kanyang sarili, bagkus kanyang ginigising ang kanyang pamilya, wa ayqadha ahla, upang sa ganon ay maabutan din ng kanyang pamilya ang gabi, ang mga mainam na mga gabing ito. At upang sa ganon, ito ay aral sa atin na huwag nating hayaan ang ating mga pamilya na habang tayo ay nagsasagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gabing yaon, ay atin ding gisingin ang ating mga pamilya, dahil ito ay isa sa mga obligasyon natin upang sa ganon tayo ay magsama-sama sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. O kayong mga mananampalataya, sabi niya, inyong iligtas ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa naglalagablab na apoy na impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wajadda wa shadda al-mi'zar. At tunay, sabi niya, kapag dumating ang huling 10 gabi ng Ramadan, ang ginagawa ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang hinihigpitan, sabi niya, ang kanyang pang-ibaba na kasuotan. Ito ay nangahulugan lamang, sabi ng ating mga ulama, na ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang iniiwasan na makalapit sa kanyang mga asawa, upang sa ganon ay lalong siya ay maka-focus sa paggawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gabing ito. Ngunit hindi nangahulugan ito, mga kapatid, na ay pinagbawal sa isang alipin na lumapit sa kanyang
asawa sa gabi ng Ramadan. Bagkus ito ay pag-iwas lamang dahil ang isang tao gusto niya ay makafocus sa paggawa ng ibada sa mga gabing yaon para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din sa kahigitan ng huling 10 gabi na ito ay mahalin tulad, itong mga gabing ito ay mahalin tulad sa pinakadakilang business natin o sabi natin palengke ng mga mananampalataya na kung saan tayong lahat ang mga mabubuting mga tao ay nag-uunahan, nagpapaligsahan sa paggawa ng iba't ibang uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam nila na mayroong mga gantimpala na inihanda si Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lamang ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulih. Tunay sabi niya na magunahan kayo sa paggawa ng kabutihan, sabi niya, ila maghfiratim mi rabbikum, sa pamamagitan, sabi niya, upang makamit ninyo ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang hardin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang lawak nito ay kasing lawak ng kalangitan at ng kalupaan, na ito ay nihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nanampalataya sa Kanya at sa Kanyang mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam. At ang pang-apat na napapaloob sa kahalagahan ng huling 10 araw o gabi ng Ramadan ay mayroong isang sunna na gawain na ginagawa ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na dapat nating gayahin o dapat din nating gawin. Walang iba kundi ang pananatili sa masjid o tinatawag na al-i'tikaf, ang pananatili sa loob ng masjid na walang ibang malayunin maliban na lamang upang makafocus sa paggawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na ating naipaliwanag na karaang linggo ang patungkol sa usapin o sa batas ng i'tikaf. Ay sinabi ng ating mahal na propeta o sinabi rin ni Aisha radhiyallahu anha na sinabi na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Tunay ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nananatili sa loob ng masjid, siya ay nagsasagawa ng i'tikaf sa huling 10 gabi ng Ramadan hangga't sabi niya na siya ay binawian ni Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay. At ito po na kabilang din sa mga pinakamainam na gabi na mayroon sa huling 10 gabi ng Ramadan na kung saan dito itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na gabi ng Laylatul Qadr. Na kung saan ito ang gabi, na ito ang pinakamainam na gabi na itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay napapaloob sa huling 10 gabi ng Ramadan. Na kung saan, sabi natin, ito ang gabi ng pagbibigay ng parangal. Ito ang gabi na kung saan, ang gabi ng pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mangyayari sa isang taon. At ito rin ating alamin ang gabi na kung saan na pinagpupuyatan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam upang makamit lamang, upang maabutan lamang ang tinatawag na Laylatul Qadr. Allahu Akbar. Kaya't walang duda na ang gabing ito ang siyang pinaka-mainam na gabi na itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ating alamin, ano nga ba ang mga kagandahan, ang mga kahigitan na napapaloob sa gabi ng Laylatul Qadr. Unang kahigitan na kung saan dito sa gabing ito, ipinanaog o ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran. Ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Inna anzalnahu fi laylatil qadr." Tunay sabi niya na aming ibinaba ang Quran sa gabi ng Qadar. Sa gabi ng Qadar. At sa ibang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah." Tunay na aming ipinanaog, aming ibinaba ang Quran sa gabi na mabiyaya. At walang ibang tinutukoy na gabing mabiyaya, kundi ang Laylatul Qadr.
At ayon kay Ibn Abbas radiyallahu an, kanyang sinabi, anzalal Quran jumlatan wahida ila sama'id dunya fi lailatul qadr. Tunay sabi niya na ibinaba ang Quran, sabi niya ng isahan, ng jumla wahida, ng isahan sabi niya sa kalangitan, sabi niya ng mundong ito sa gabi ng Lailatul Qadr. At pagkatapos sabi niya, ito ay ibinaba na paunti-unti hanggat sa umabot ng 20 na sana, ng 20 years. At kanyang binasa ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang katibayan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Tunay sabi niya, ito ang Qur'an na aming ibinaba. Qara'na, sabi niya, faraqnahu, na aming ibinaba na paunti-unti upang iyong bigkasin at basahin sa mga tao na paunti-unti. At tunay sabi niya na aming ito ibinaba na paunti-unti o dahan-dahan. Kaya't mga kapatid, tunay na ang banal na Quran ay walang duda. Ito ang ating pamantayan ng ating buhay. Ito ang nagsisilbing gabay natin, nagsisilbing patnubay natin, at nagsisilbing gamot at lunas sa lahat ng mga uri ng mga sakit. Kaya't ating panghawakan ang banal na Quran, ating pong basahin ang ating banal na Quran dahil ito ay napakahalaga at ito ang magiging dahilan na maggagarantiya sa atin na mamamagitan sa atin pagdating sa araw ng paghuhukom para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din sa kainaman ng Lailatul Qadr na kung saan ang kasunod na ayah sa ang sunod na kabanata o aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. O Muhammad, ano ang iyong nalalaman? Ano ang iyong nababatid patungkol sa Laylatul Qadr? Ano ang sagot ni Allah subhanahu wa ta'ala? Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Allahu Akbar. Tunay sabi niya, ang gabi, ang Laylatul Qadr, sabi niya, ay mas mainam pa, sabi niya, sa 1,000 buwan. Ibig sabihin, ang pagsamba sa gabi na yaon, sa gabi ng Laylatul Qadr, ang katumbas niya ay mas mainam pa, sabi niya, sa pagsamba ng 1,000 buwan. Kung ating bibilangin, kung ating i-compute mga kapatid, ang 1,000 buwan ay mahigit sa 83 years at 4 months. Allahu Akbar. Ganun kalaki. Ganun kalaki, ganun kahalaga, o ganun kalaki ang gantimpala ng isang gabi ng Laylatul Qadr kapag sa sino man ang kanyang naabutan ang gabi ng Laylatul Qadr. At sinabi pa sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ash-shahr qad hadarakum wa fihi laylatun khairu min alfi shahr man hurimaha faqad hurima al-khayra kullahu wa la yuhramu khayraha illa mahrum. Ayon sa malapit nitong kahulugan, sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay sabi niya na dumating sa inyo ang isang mahalagang buwan, ang buwan ng Ramadan, na kung saan sabi niya mayroon sa isang gabi nito na ang katumbas ng pagsamba dito ay 1,000 buwan. Kung tunay sabi niya, kung sino man ang pinagkaitan nito ay pinagkaitan ng lahat ng uri ng kabutihan. At tunay sabi niya, walang pagkakaitan nito maliban sa mga taong pinagkaitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan. Naway huwag tayong ibilang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong pinagkaitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan. Naway tayo ibilang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mabiyaya na pagkakalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan. Amin. At ang gabi ng Laylatul Qadr, ito ay tinawag din ni Allah subhanahu wa ta'ala na gabi na mabiyaya. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Tunay sabi niya na aming ipinanaog ang Quran sa gabi na mabiyaya. Tinawag ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na gabi na mabiyaya. Kaya't sinabi ni Imam As-Sa'di rahimahullah ay kasiratul khair wal barakah, dahil sabi niya sa gabing ito ay napakarami ng kabutihan at napakarami ng biyaya na ibubuhos na ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. At kabilang din sa kahagahan ng Laylatul Qadr ay walang iba kundi ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala karugtong ng ayah sa Suratul Qadr, tatanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tunay sabi niya na ang mga malaika ay bababa, sabi niya, sa mundong ito, at kasama sabi niya ang ruh. Ang tinutukoy doon ay walang iba kundi si Jibril alayhi salam.
ayon sabi niya sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, innal malaika tilkal layla akthar fil ardi min adadil hasa. Subhanallah. Tunay sabi niya ang mga malaika sa gabi, sabi niya ng Laylatul Qadr, sabi niya akthar fil ard min adadil hasa, ay napakarami ng kanilang bilang, ay mas marami pa ang kanilang bilang, sabi niya, kaysa sa bilang ng mga bato. Allahu Akbar. Ganun kadami po ang mga bilang ng mga malaika na bababa sa mundong ito. At sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, tunay sabi niya na dadami ang dahilan, sabi niya, kung bakit ganun kadami ang mga bilang ng mga malaika na bababa sa gabing yaon, nang dahil sabi niya sa dami ng mga biyaya ng biyaya sa gabing yaon. At tunay sabi na sila hindi bumababa sa mundong ito maliban na lamang sa mga biyaya at sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din ang Laylatul Qadr, isa rin sa mga kahalagahan nito, ang kanyang katangian, sabi dito, ay salamun hiya hatta matla'il fajr. Tunay sabi niya, ang gabing yaon, ang gabi ng Laylatul Qadr, sabi niya, ay mapayapa hanggat, sabi niya, sa sumapit ang Fajr, hanggat sa sumapit, sabi niya, ang subuh o di kaya ang Fajr. Kaya't napaka payapa ng gabing yaon hanggat, sabi niya, sa sumapit ang Fajr. Ganun kahalaga, mga kapatid sa pananampalataya, ang Laylatul Qadr. At isa rin sa mangyayari sa gabi ng Laylatul Qadr ay dito ang oras na itatalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag na takdirus sanawi. Ito yung tatadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mangyayari, sabi niya, sa buong taon. Sa buong sa isang taon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fiha yufraku kullu amrin hakim. Tunay, sabi niya, sa gabing yaon ay itatadhana ihahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tadhana na mangyayari sa bawat alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ayon sa tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah, ibig sabihin sa gabing yaon, sa gabing ito, sabi niya, sa gabi ng Laylatul Qadr, sabi niya, ay itatadhana o ihayag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat, sabi niya, na mula, sabi niya, sa Lawhul Mahfuz, sabi niya, sa mga kamay ng mga malaika, sabi niya, sa mga tadhana na mangyayari, sabi niya, sa isang taon. Dito napapaloob kung ano yung mga kabutihan, kung ano yung mga kasamaan, kung ano yung mga buhay, sabi natin, mga buhay na itatalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa gabing yaon, sa napapaloob sa isang taon. At kabilang din sa kagandahan ng Laylatul Qadr, ang sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ating pakinggan, mga kapatid. Kanyang sinabi, man qama Laylatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alayh. Sino man, sabi niya, ang nagtaguyod ng pagsamba sa gabi ng Laylatul Qadr na mayroong pananampalataya at naghahangad ng kabutihan, ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinatawad sa kanya ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang mga naunang mga kasalanan. Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala na ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang huling kagandahan na ating babanggitin na napapaloob sa Laylatul Qadr, o di kaya sabi natin sa huling 10 araw, sa huling 10 gabi ng Ramadan, tunay na ang mga gabing yaon, sabi niya, ay ito yung gabi na kung saan ay tatanggapin, didinggin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng bawat isa. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ay Laylatul Qadr ma aqulu fiha? Sabi niya, ano sabi niya? Ara'ayta, sabi niya. Ano sabi niya, yung nakikita mo ba? O ano sa palagay mo, sabi niya, kapag sabi niya na abutan ko ang Laylatul Qadr, ano sabi niya ang pinakamainam na aking sasabihin sa gabing yaon? Ano ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayon sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, o Allah, hiling mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, innaka, na ikaw, sabi niya, na mapagpatawad, na minamahal ang mga taong humihingi ng kapatawaran, ay patawarin mo ang aking mga kasalanan. Napakahalaga ng dua na ito, mga kapatid, na dapat nating banggitin sa huling 10 gabi
ng buwan ng Ramadan. Dahil hindi natin alam kung saan nakatalaga ang gabi ng Laylatul Qadr, kaya't paramihin natin ang pagsabi ng dua na ito. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. At ganun din ang ibang mga dua. Ang ibang mga dua na binanggit ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, paramihin natin ang ating supplication, paramihin natin ang paghingi natin ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, paramihin natin ang pagbabasa ng Quran, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, maging mabuti sa ating kapwa, paramihin natin ang paggawa ng iba't ibang uri ng ibadah kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pakitunguhan natin ng mabuti ang ating mga kapwa tao. At pinakahuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang, sabi natin, tanda o simbolo ng kadakilaan ng huling 10 araw o huling 10 gabi ng Ramadan ay napakaraming hadith, napakaraming mga ahadith na nagmula sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy na ating samantalahin, na ating saksihan at saksihan ang Laylatul Qadr sa huling 10 araw o sa huling 10 gabi ng Ramadan. Sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na taharru Laylatul Qadr fil ashr al-awakhir min Ramadan, rawahu Bukhari wa Muslim. Tunay, sabi niya, inyong saksihan o inyong samantalahin, sabi niya, ang gabi ng Laylatul Qadr, sabi niya, sa huling 10 araw o sa huling 10 gabi ng Ramadan. Yun ang isa sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na walang duda, muttafaqun alay, na ang Laylatul Qadr ay napapaloob lamang, ay hindi lalabas sa huling 10 araw, sa huling 10 gabi ng Ramadan. At sinabi rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taharru Laylatul Qadr fil witr fil ashr al-awakhir min Ramadan, rawahu al-Bukhari. Sabi niyo, inyong samantalahin, sabi niya, okay, ang gabi ng Laylatul Qadr, sabi niya, sa witr, sa mga gansal na mga bilang, mga odd number, sabi niya, sa huling 10 gabi ng Ramadan. Sabihin sa 21, sa ika-20, 23, okay? 27, 29. Ganun, yung mga gansal o mga odd numbers ng gabi ng Laylatul Qadr na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na dito napapaloob ang Laylatul Qadr. At ganun din sa ibang hadith, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na inyong samantalahin o inyong tingnan, sabi niya, ang Laylatul Qadr, sabi niya, sa ika-27, ang iba naman ika-23. Yun ay nangahulugan lamang na ang Laylatul Qadr ay napapaloob lamang sa huling 10 gabi ng Ramadan. Ano kaya ang wisdom kung bakit ito itinago ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi niya sinabi na talagang exact na sa isang gabi upang ang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magsumikap, lalo nilang pag-igihan, pagsikapan ang paggawa ng pagsamba sa huling 10 gabi ng Ramadan. Kung gusto nating makasigurado na makamit natin, na mapapasa atin, na maabutan natin ang Laylatul Qadr, ay pagsumikapan natin. Wala tayong ibang dapat gawin, kundi pagsumikapan natin ang huling natitirang 10 gabi ng buwan ng Ramadan. Dahil sa mga adilla, sa mga katibayan, sa mga kainaman na ating mga nabanggit, siguro ay ito ay sapat na bilang encouragement sa atin na wag nating hayaan na mawala ang mga gabing ito, na hindi tayo nakagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabiyaya sa atin ang mga huling 10 gabi ng buwan na ito, at dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na maabutan ang gabi ng Laylatul Qadr. Ito po ay isang mensahe o di kaya isang wasiyah o isang paalaala mula sa aking sarili bago ang lahat, na pagsumikapan natin ang mga natitirang huling 10 gabi ng Ramadan, at naway tayo ay pagpalain at naway tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga gawain, ang ating pag-aayuno, ang ating pagtataguyod ng iba't ibang uri ng pagsamba, alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.